Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldoning Lunes, kini king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po si Tita Dory Solet. Ma'am Karen, Yes. Hindi ako sanay ng Lunes na nandito. Masanay ka na. Every now and then, ikaw. Kayong dalawa ni Among Joel. Ayan. Ay, good afternoon po, Among Joel. Kahit wala po kayo ngayon dito, pero parang busy-busy po yata si Among Joel sa pagmamas today, no? Kasi, nandun sa amin. Ayun. Nagmisa. At siguro sa oras na to, nakikipamiesta. Sabi naman niya, susubukan niyang Ma'am, humabol. Pero I doubt it. Kasi kita mo yung ating mga nagsimba lang. Hanggang ngayon, may kadarating lang, may wala pa. Kasi Yes. matraffic sa amin, Miss opo, Doris. yun nga ma'am, panay ang sa amin. Fiesta sa amin. Yun nga pagkatapos, tanghalian, nandito ka. Fiesta Hindi nyo. naman, kahit naman last year, kahit naman nung unang taon. Pangatlong taon ko na to na ganyan. Ay, para tuloy, mas lalo ako may idea kung anong dapat natin pag-usapan ngayon para kahit na nandito ka, feel ba natin ang fiesta? Of course. Okay. Siyempre, kahit sa ang sulok ng mundo, fiesta. Kasi itong nagfi-fiesta, napaka-popular. Kumbaga, universal saint. Well, lahat naman santo. Opo. All saints are universal. Pero ito, kahit sino makaka-relate. At siya rin, sabi naman nila before, kasi siya dumaan sa lahat ng states of life. Okay. Naging dalaga. Niyang anak ya. Meging talasawa ya. Meging biyuda ya. Meging madre ya. O ano ka pa? Oo nga naman, no? Medyo mahirap yung hindi lahat ng santa, no? O ay nagkaroon ng ganung karaming statuses in life, no? Diba? Bokasyon, ayan. So, sino nga ba to? Yapin po Santa Rita, ing patron dareng, well, they call her the patron saint of the, hopeless cases or patron saint of the impossible cases. Pero, dakalya po, patulunan din rin dakalabagi, dengatin marital problems, deng masakit, deng may kakayanak, dakal na ring cases, kayang, kumbaga, she's abogada de la imposible yung tawag din. So, yung dami, desperate causes, parenthood, yun, maraming, Misters, protection, or many things are under her patronage, kumbaga. So, ini pong kay katamong pisabyan, o yung kay katamong pipagkwentuan, although inumpisan mining Miss Kay, last Friday, kailangan balikan. Kasi yung mga kwento nga, ang daming kaso na natulungan niya talaga. Ayan, sige ma'am. Gusto ko yata talaga madinig yan, Ma'am Karen, no? Kasi maski ako, ma'am, gusto ko magsimba ngayong araw na to sa Santa Rita de Cassia, no? Mamayang hapon. And sana makahabol ako mamayang hapon, ma'am. Ayan. At babalik ka dito bukas na pag ganun. Kasi, Yes po. kasi Yung matatraffic traffic, ka. yes. Interesting yung buhay ni Santa Rita. Yung kaya pong biye, manibat, niyang kapanganak. Actually, hindi pa siya pinapanganak. Medyo na yan nakaakibat na yung dasal. Kasi, matwano rin pengari na. Okay. Hila, may kakayanak ko, di may nga dila. Ay niyang may kayanak la, parang, that in itself was a miracle at that time. Huling niyang may bait ya, detapin, era no asahan, may kasupling pa rin yung kayang pengari. So, there were signs that she was going to be extraordinary, so to speak. Kasi muna, ito Miss Doris ha. Nung farming community, di ba? Yes. The usual. The parents nandun sa labas mag-gobra laking siguro in a field or something.
But baby pa siya. Sanggol talaga, musmus. Nandun yata sa duyan. Under a tree. Hindi yan, hinahayaan lang siya. Habang nagtatrabaho ang nanay at tatay. But kabirabra, ikit to rin ng bees. They were swarming around her. Ikaw yung nanay, makikita mo yung mga bubuyog. Anong gagawin mo? Naku, parang bigla akong tatakbo doon at naku. Diba? Tataboy ko yung mga yun. Kaya lang, niyang linapit ni, lepitan da na yung baby. Na ano yung hikit da. Si baby, nakabukas pa yung bibig, parang nakikipagkwentuhan. Yung mga bees, in and out of her mouth. Parang pinapakain daw siya ng honey. Okay. Anong masasabi mo? Talaga, ma'am. Okay. Diba? Yun pa lang ha. Baby pa lang gumagawa na ng mga kababalagan. So, etong batang to, lumaking madasalin. Bisaya pong magmadre, kanita pa. Kaya lang, yung mga magulang nila, ayaw siyang pagmadrehin kasi burira po makiasawa ya. Naman, kasi old age na sila. Kaya ba't isipan da, makanano yung anak mi. Ang daming kwentong ganyan kahit ngayon Nga po. Yung mga magulang, I'm sure ikaw may alam kang mga kwento. Yes po. Ako may alam din akong kwento na ganyan. Yung burida, yung anak da, makiasawa ya, bang kanita kano, atin niyang kayabe. Opo. Ako, lagi kong naririnig yan Makiasawa ka, bang kanita, katutuang ikandili. Ay, nako. Agyang naman makiasawa ka. Isto naman, if ever, wala naman, sino ba yung nagsabi? Wala namang guarantee. Yes, ma'am. Na may sasama sa'yo. Yes po. Depende yan sa estado ng buhay ng mga anak. So, ito, milyari kaya. Pinilit siyang mag-asawa. Opo. Naging asawa niya, supposedly, mayaman, matipuno. I'm sure yung pinili ng mga magulang niya para sa kanya At saka, ay... I'm sure habulin ng mga guys na maayos, supposedly, from good families and all. Kasi, maganda, mabait, madasalin, yung very, very ideal. Kaya lang, hindi ganun kasaya yung nangyari. Yes. Yung buhay niya, kasi yung naging asawa niya, kumbaga siguro sa panahon ngayon, anong tawag dito? Womanizer. Baka ano pa nga abusive. Kasi hindi siya good person. Ang dami niyang mga kaso na supposedly at that time, ang daming kaaway. Pero ma'am, na-indicate ba dun, ma'am, kung ilang taon siya nung pinakasal siya? Bata pa. 12 years old lang siya. Nung panahong yun, ganun yata yung mga normal. Di ba, at that time, parang ang babae, basta't may period na nireregla, Yes. dalaga na, pwede Apo. na mag-asawa. Kung niregla ka ng 9 years old, paano yun? Nanang ko po. Pero yun, siguro, yung normal age nila, mga teens, papunta na dyan. Apo. Okay lang yun. Pero yung naging asawa nga niya, hindi naman siguro ganun kalayo yung tanda. Kaya lang, yung ugali. Basta gulero, I will be frank about it. Ganun talaga. So, kawawang Rita. Margarita yung buong pangalan Yung pangalan niya. Margarita Lotti Mancini. Ay, talagang kahit walang tinginan, memorize syempre. talaga by heart. Of yes, course. May ma'am. kodigo ko niyan So, si Margarita Lotti Mancini. Si Mancini yung asawa. So, nung dalaga pa siya, Margarita Lotti, siya ay naging mabuting asawa naman. Opo. Lagi niyang pinagdadasal yung asawa for conversion. So, katakot-takot na dasal siguro yan. Okay. Tapos, yung ginagawa niya, kahit anong gawin ng asawa niya, sinasamahan. Hindi nagpabaya. I mean, kung ako siguro, ay bala ka kay MBM mo. Buri mo yan, Ken ka. So, talagang parang sa kanya, kahit bad yung asawa niya, asawa yun, di ba? Yung kanyang pangako ay nandun sa Diyos. Diba? At saka yung, siguro at that time, yung mentality din niya, asawa ko yan,
kailangan isalba yung kaluluwa ay Ayun, sasamahan niya. So, yung linya natin, ma'am, na yun sa ating mga nakikinig, di ba? Parang sumisimple tayo ng pagsasabi na kapag ka nag-asawa ka talaga, whatever, unless, ayun, magdasal ka may mangyayari no? Pero of course, hindi mo naman pagdadasal ng masama yung nananakit sa iyong asawa mo, no? But God knows. Ayun nga lang. May nangyari talaga. Pero, bago yon pakinggan muna natin yung una nating kanta. You Are My Hiding Place. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my I will hiding trust in You you. always fill Let the my weak heart say I of am strong. Kay ni Tamo Pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Dimdam tayo po yung kantang Lord. Ay, sorry. You're my hide. O nga. You are my hiding place. Yes. O nga. Ma'am, ano? Naduling ako dun. Opo, Pero ma'am. yun kasi yung buhay ni Santa Rita. Yes. Total trust in God. Opo, ma'am. Ang galing, no? Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, hindi naman ako masyadong familiar. No? Nung kinuwento mo kanina, syempre niya, medyo inabsorb ng aking sistema. At nung kinanta yung You're My Hiding Place, so parang, kung sinasabi nga po natin na ganun siya talaga ka-prayerful, ganyan, no? So, during her ordeal, di ba, yung meron siyang asawang ganun, talaga yung kanyang consolation
ayun nandun sa taas. Mhm. Ayun, yung love ng nasa taas ang kanyang hiding place. So, Eh. kaya hindi mahalata sa kanya na siya pala ay may ganung asawa naman. Mhm. Ay, bumait naman kasing asawa. Mhm. Na-convert niya. Opo, ma'am. Umayos. Pero ilang years? 18 taon. Well, yun nga eh. Pero 'di ba para sa mga taong nagtiyaga talaga, Mhm. worth it kahit Yes, oh. kahit gaano katagal basta't pag umabot sa puntong umayos na siya. Opo, ma'am. Kaya lang, ma'am, during dun sa taon na binilang na yun, Mm. talaga meron siyang hiding place. Oh, you are my hiding place talaga Mhm. yung para sa kanya. Pero eto, Mhm. hindi nagtagal ang ligaya. Mhm. Tutuloy natin yan. Pagkatapos ng isa pang kanta, Oy. pakiramdaman tayo po in kantang Lord, I offer my life to you. All that I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I
Kinita mo pa mo rin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing Kekatamo Archdiocesan Radio Station. Dimdam tayo po ing kantang Lord, I offer my life for you. Ay, to you pala. Ayan, kasi nga, talaga naman, yung buhay kasi talaga naman ni Santa Rita, halatang halata naman na talagang inoffer niya lahat yun, diba, sa Diyos. And after nga for those times, para sa ating mga nakikinig, no, at sa ating mga mananampalataya, diba? Kapag tayo ay nahihirapan, ayun ang ating taguan. Yes, ay ang it's the Diyos Lord. ang pagmamahal, di ba? At tapos, pagka Seeking shelter from the storm. yes. Pagkatapos parang, kapag medyo natatapos na, nakakaramdam ka, kasi yung offering mo, di ba? Parang, ay, Diyos, nasa Kapampangan yun? Ay, Apong Ginoo, dakal pong salamat. Biye ko kay kayo. Yan. Yung biye. Yes, ganon. Puro biye. Diba? Tsaka ano yun? Ibiye ko kay kayo. Imbiye ko uling misad-sad. Misad-sad din umabot sa paruroonan. Pero yung kwento natin kanina, Miss Dorsa. Yes, ma'am. Tuloy natin po. Umayos yung buhay ng kanyang asawa. Apo. Na-convert si, Fernando yata yung pangalan Apo. niya. I forgot. Mhm. Pero yung problema, after some time, pinatay siya ng dating mga kaaway. Mhm. Kasi, you can just imagine if you're such a person, dakal ka kapati. Mhm. Dakal ka... Atraso. Mhm. Kumbaga, maraming utang. Yes. Utang na loob, utang na buhay, utang na I don't know kung ano pa yung mga Na utang-utang. kalokohan. Siguro Kalokohan, yung parang most probably. dati kang nambubuli. Lahat na nakita mo, binubuli mo. Buti Diba? kung bully lang. Baka may buhay. Kasi life used to be cheap sa mga ganyang in those parts, in At those saka ma'am, days. parang yung dati, di ba? Parang yung kasabihan nga na dahil ang inutang mo ay buhay, babawiin din yan ang ang kabayaran. kapalit. So, Oo, pwedeng an eye ganun. for an eye, a tooth for a tooth. Yes. Lex talionis yung tawag doon. Anyway, di Mekoy Sinaguli, siguro may kailangang gawin. Opo. Pinatay, sinaksak. Mhm. So, byuda ni Pundita. Ay, Santa Rita. Yes. Yung tawag namin, si Apong Dita. Yung problema, yung mga anak niya, teenagers na at that time. Mababait naman yung mga anak niya. Kaya lang, pinatay yung tatay nila. So, in dialogue, siguro, kailangan kong mablas. Gante. Ablasanan ko lang, nung petere, tatang ko kailangan matela naman. Oo, whatever. Pero ganun yung nangyari, no? So, etong dalawang anak na to, kawawa talaga ang Santa Rita. Kasi hindi na niya alam kung hindi si Rita, mabait. Pero nanabalo nung makananong nalarugong Pagsabihan, papaano niya bawal. itatama yung ganung pag-iisip ng mga anak niya. Kasi, ganun yung katwiran nila sa pagmamahal nila sa tatay nila. Gusto nilang iganti. Dalawa pa man din. Dalawa lang yung anak niya, ma'am, di ba? Yes. Ay, yung asawa niya yun, si Paulo. Yung mga anak niya, si Gian Giacomo at si Paulo Maria. Gian Giacomo Antonio at Paulo Maria Mancini. So, ano yan tinuruan niya na maayos, nananampalataya, pero umabot dun sa puntong siguro anong tawag nyo dun sa Tagalog? Yung pabugso-bugso, yung instinct or very anong tawag doon? Yung bigla-bigla. Silakbo ng dugo. Yun. Tagalog. Silakbo Kailangan masagot ko yun dahil ng Tagalog dugo. ako. Yan. Yes. Yun yung nangyari. Oo. Kaya lang, hindi pa nila nagagawa. Yung pinagpaplanuhan pa lang nila. Siyempre, tsuka kembali. Daramdaman na kang mamo. Alam mo anong ginawa? Nagdasal. Pinagdasal niya ngayon. Ano kaya pinagdasal niya? Simple. Diyos ko, nunde nga anak ko, may pakarokla po. Nung maging kalupa day tatangda, kuwanan mo nala. Ay, nakaka-relate ako dyan. Ma'am. Hindi. Nakakatakot yung dasal talaga pala niya, no? Kasi
mawawala ka. Ay, teka, hindi pa pala pag dumarating dun sa point na yun. Nandun pala. So, ganun yung dasal niya. Oo. Okay. Kung magiging sakit Marok. ng ulo, kunin mo na. Hindi sa gusto mong mamatay, pero kung... Ba't ka natatawa? Ako rin natatawa. Pero, di ba, yung sasabihin mo sa Diyos, kung yung buhay nila ay magiging walang kwenta, Panginoon, kunin mo na po sila para umuwi na. Umuwi na sa langit, umuwi na sa iyo, habang mabuti pa sila. Okay. Kaya, yun yung nangyari. Umuwi sila sa bahay ng nanay nila. Nagkasakit. Parang yung scene from the movie, Muulan. Umuwi silang basang-basa. Next scene, nakahiga na sila burning with fever. And then, next scene, wala na sila. So, si Santa Rita at that time, hindi niya alam kung mababaliw ba siya. Kasi, ba't ko pinagdasal yun? Ayan, tuloy, wala na yung mga anak ko. I think, ang sabi naman niya siguro is, kung may naiisip silang masama, 'di ba? Parang thy will be done. Pauwi nyo naman po sila. Parang gano'n naman siguro, no? Para hindi nila magawa yung pinagpaplanuhan nilang masama. Kaya nakauwi nga sila, Umuwi sa pero langit. nagkasakit hanggang sila ay tuluyang nawala na. Pero dinasal niya talaga yun. Kung sila po ay magkakasala, magiging masama, kunin nyo na po sila. Kayo na yung bahala. Ayun. So, may kondisyon naman no? So, kung hindi naman sila magiging masama, hindi naman sila kukunin agad-agad. Kaya kung ako yun, imbis na, Diyos ko yung mga anak ko, ay naku, buti na lang po. Kinuha nyo na kasi magiging masama yata sila. Anyway. Ayan. So, Next song, My Canticle to Santa Rita. Though your life was filled with pain, though your soul was torn apart, never once did you complain. Faithful ever was your heart. As a child you served God well. You were always good and kind. On holy things you did dwell. Within your heart, soul and mind. Though your life was filled with pain, though your soul was torn apart, never once did you complain. Faithful ever was your heart. When your parents asked for you to be a mother and a wife, you did all they asked of you, gave up your will and your life. Though your life was filled with pain, though your soul was torn apart, never once did you complain. Faithful ever was your heart. When your husband treated you most harshly and cruelly, you served him faithful and true, converted him lovingly. Though your life was filled with pain, though your soul was torn apart, never once did you come
with the thorn from our Lord's crown. It increased your fervor true. Never was your soul let down. Though your life was filled with pain, though your soul was torn apart, never once did you complain. Faithful ever was your heart. Grant to me a small token through the merits of your heart. Grant that I be soft spoken. Please ask God to take my part. Though your life was filled with pain, though your soul was torn apart, never once did you complain. Faithful ever was your heart. Never once did you complain. Faithful ever was your heart. Kenny tamo pamurin po king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king Kekatamong Archdiocese and Radio Station at dimdam tayo po yung kantang My Canticle to Santa Rita or to Saint Rita. Yung canticle, metong niya pong klaseng kanta yan. One of the oldest forms of hymns or prayer and hymns. Diba? Yung Canticle of Simeon. Maraming canticles. Pero ito, Misters, dakal kasi miyadiwang klaseng kanta dedicated to Santa Rita. Kaya kami mo, adwala ta, may himno, may kagalayan, yung Kapampangan yun. Sayang wala tayong recordings. Tapos one of the older hymns or songs, Kanto a Santa Rita. Sayang wala si Satch. Kundi, papakanta ko yun sa kanya. Yes. Pero ma'am, ikaw kaya mo din, diba? Ay, medyo mataas, hindi kaya. Baka lalo akong pagtawanan ng mga nasa kabilang room. Ayan, sige. So, yung mga kanta, well, ituloy natin ha, kasi hindi doon natapos yung buhay ni So, Santa nandun na Rita. tayo sa nagkasakit yung mga anak niya dahil... In short, nawala. Mag-isa na yes, siya. No oo. more husband. She was already a widow. No more children. Mag-isa na siya. At talagang malungkot talaga yung buhay niya. Pero, eto yung naisip niya. Kung dati gusto kong magmadre at napilitan akong mag-asawa, ngeni, malyari na akong magmadre. Ala na akong asawa, wala na akong anak. So, parang diretso na dapat, no? Wala nang kontra sa buhay niya. Wala nang, Sobra ka dire-diretso na yun. Hindi naman kontra yung mga... Hindi, kontra dun sa kaniyang, sa kanyang isang vocation na gustong pasukin, di ba? Una, yes. parents. Sumunod, syempre, yung pagiging may asawa married niya, di ba? Kailangan naman habang may asawa ka, Yes, sabihin hindi mo, pwede. O, pagkatapos, magmadre ko. kung yung dalawang anak niya nandyan, hindi niya yung pwedeng iwanan, Of no? course. Pero, parang will of God ba ito? Ang tawag dito, Well, di ba? So, ano mangyayari ngayon? O, di... Nag-apply sa kumbento. Ilan taon na siya noon? Ay, matanda na. Well, O, for that time, no? Siguro mga 32 siya noon. Okay. At that time, matanda na yun. Di ngayon, parang 32. You're still young. Sige, apply. Pagka-apply niya, ayaw siyang tanggapin. Rejected agad. Kasi, Kasi, number one, matanda na. Pangalawa, byuda. Pangalawa, so merong, kasi sabi nila, may pag pumapasok ka history. ng pagmamadre, merong kasi yung unang-una din yung chastity dyan. Diba? So dapat daw birhen? Usually. Pero Diba? hindi naman ano, di ba? Hindi naman... Hindi, nung panahon na yun, siguro, I think yun May yung, mga- may nabasa kasi ako na parang yun daw yung dahilan, no? At saka yung edad niya. Well, pwede. Kaya lang, kasi may history talaga yung asawa niya eh. Eh, alam mo naman nun, pag may history yung pamilya nyo, kahit napakabait mo at napakaayos, eh, parang may hawa-hawa to. Okay. O, sige. Diba? So, ngayon, parang, kunwari, kung tayong dalawa yon
ako yung superiora, hindi ka pwede dito, Rita. O, ano ngayon? O, ayan. So, ma'am, ano nangyari? Ay, hindi naman siya ng away. O, ma'am, anong ginawa? pa rin. Dasal. Yes, tapos, heto yung susunod niyang ginawa. Nagdasal, at isang araw, nakita na lang siya nasa loob na ng convent walls. Na hindi naman siya pinapapasok? Hindi. Ooh. Nakasarado yung gate. Okay. So, ibig sabihin, there's a miracle. Oo, no? At nagdasal kasi siya, Saint John the Baptist. Saan naman Nepomuceno yan? Yung mga patron saints niya, no? San Agustin. Talagang dinasalan niya yung mga yan. Okay. So, yung sinasabi, parang tinulungan siyang pumasok. Nakapasok sa kumbento ng dahil sa kanila. Tignan siya, pinapulis. Oo, diba? Di syempre nasa loob na ngayon. Dinagulat na naman ako. Yes, Bakit of course. nandito ka sa loob? Paano umabot sa ganyan? Yes, oo. Aba, itutuloy natin yan pagkatapos pakinggan ang susunod na mga awit. Pero, oo. Pag nakapamo kay Bating, kantang Dalit kang Santa Rita, ning Kasya. Santa Rita, mamilatan ka sa king kapanayan, ikaing pasala, ituang mo sana ingkekang kasaupan. O Santa Rita, ipanalangin mo kami sa asawat indu, mapamyet, mapipapatang balo, kekang tinimik, in kapayapan, abukod kinggino, manipatan. O mamilatan ka sa king kapanayan, ikaing pasala, ituang mo sana ingkekang kasaupan. O Santa Rita, ipanalangin mo kami saupan. Kasalang kurang mula, kekang pamilya pengati mula, tutukang mamut pabapaalo, pagemayap keka ipagpalo. O mamilatan ka sa king kapanayan, ikaing pasala, iduang mo sana ingkekang kasaupan. O Santa Rita, ipanalangin mo kami saupan. Kami kirake, king lasaning ginu kami kyape, matulang tinggap, suksuking kanwan, at handa ning lugut, ning ginungwan. O Santa Rita, mamilatan ka sa king kapanayan, ikaing pasala, iduang mo sana
kekang kasaupan. O Santa Rita, ipanalangin mo kami saupan. Pikalugmangan keka ning Ginoo, ding bage imposible king tao. Bikalaman ke ang kapanayan, king kanya tanganin kayang kayaryan. O Santa Rita, mamilatan ka sa king kapanayan, ikainasala, idwang mo sana ingkekang kasaupan. O Santa Rita, ipanalangin mo kami saupan. O Santa Rita, mamilatan ka sa king kapanayan, ikainasala, idwang mo sana ingkekang kasaupan. O Santa Rita, ipanalangin mo kami saupan. Idwang mo sana ingkekang kasaupan. O Santa Rita, O Santa Rita. Dimdam tayo puing dalit kang Santa Rita ning Kasya. Di Don Mauro, ang popoy kong nilon nukup ilang ginawa ka rin king kantang aita. Talagang kanyang patulunan tamong Santa Rita. Sundo tayo po yung pipagkwentuhan tamo tungkol king Biena. Miss Doris, ayun, pagkatapos niyang makapasok sa kumbento, supposedly... Tinanggap ba siya kaagad noon nung nakita siyang nandun sa loob? Well, tinanggap, as in, hindi na pinalabas. Kasi ba naman, saka ba naman, di ba, ilang metro yung kapal ng mga convent walls? Paano ka naman makakapasok doon on your own? Kababalaghan naman talaga yung nangyari. So, hindi na siya pinalabas, hindi siya pinagtabuyan. Kaya lang, habang nasa loob ng kumbento, Ay, palagi ko, persecution ang inaabot of niya doon. course, number one, marami. Yung mga, number one, matanda na siya eh. Well, for that time, no? Tapos, so may mga trials. Opo. Pinagtanim siya ng twig. Twig, ibig sabihin, isang sangang dry and dead. Sabi, diligan daw yun hanggang mamulaklak. Sa kabaitan naman niya, mapamintuya naman po eh. Sumunod. Lo and behold, namulaklak nga. Hey, Diyos mio. Kung ako siguro yung nag-utos sa kanya, tatanungin ko, may nalilan yan. Sigurado kang yapin niya. Pero yun eh. Maraming mga kwento na ganyan. Tapos nung tanggap na siya. Dami pa kasi wag na nating Yes isa-isa. naman, opo. Ito nung malapit na siyang matanda na siya. Nagdasal na naman po siya. Nako, ano kaya hindi nasal na naman Ito yung itong matindi. Sabi na king Ginoo, dakayan niyo ko po, idakeyo ko king kasakitan niyo. Let me share in your suffering. Ay, parang yun na nga yung nangyari. O ma'am, may kulang yun, no? Ano? Parang ang nakalagay pa yata doon, at least one of the thorns. Ayun nga, yung nangyari. Yun ang matindi doon, no? So, ibig sabihin yun, yung thorn ni Jesus nasa ulo niya. Nasa forehead. Doon? Nagkasugat. Ayun. Nagkastigmata. Ayun, no? So, kung si Saint Francis at saka si Pope Pio, si Padre Pio, ay doon sa kanilang mga kamay, doon sa mga sugat, yun sa kanya,
sa forehead. So kaya talagang mabigat na santa nga talaga to, ma'am. Grabe, kasi imagine, hihingi ka ng ganun. Ikaw, hihingi ka ba ng ganun, Miss Doors? Lord, patatawarin. Pero hindi po. Hindi po. What I'm going through is enough trouble. Parang ganun. Huwag na pong hihingi pa ng mas makakabigat. Pero, yun yung nangyari. Opo. Naging stigmatic siya. And then, eto yung matindi. Ang baho. Wow. So, Sabagay, nasa... maski naman yata yung mga sa iba nila, no? Kaya lang yung sa kanya, the fact na, ano lang yun? Parang dito lang, ay sorry po. Dito, ano kaya yun, ma'am? Ma'am, yung bang thorns niya, talagang yung buong thorns, o talaga meron lang siya isang sugat sa noo niya? Isang sugat sa noo. Isa lang talagang, imagine. Tapos ang bantot, ang baho. Kasi, di ba yung sugat, pag... Bulo, parang na... pag infected naman talaga, mabaho naman, yun yung problema. Since mabaho, wala nang gustong lumapit sa kanya. Solitude talaga. Pero alam mo tong ating Santa, ano talaga, buhay pa, miracle worker. No? Of course, it's not her own power, no? Yes. Aliwayan dili na. Ing Milyari, may pilgrimage silang pupuntahan sa Roma. Kasi yung area kung nasan sila, sa Cascia, malayo. Opo. Malayo sa Roma. So they have to walk. Given her state of health, hindi at niya yung kaya infected yun. wound, kung in Kapampangan, magnaknaking sugat. Di patok yan. She wanted to go to Rome on that pilgrimage. Nagdasal. Hindi ko alam. Diyos ko. Baka nauna pa sa kanila yun. Hindi. Dinasal niya, pwedeng matanggal po muna yung aking sugat. Kasi gusto kong sumama. Alam mo na wala. Saan ka nakakita ng ganon? Nawala. Hindi nangangamoy. No more sign na may ganon siya. Pagbalik from Rome, balik ang sugat. Pero hindi pa yan. Ako, mag-overtime tayo, pero ikukwento ko na rin. Ay, nung malapit na siyang mamatay, hindi nakahiga na in her cell. Matanda na siya. Opo. Ilang taon na siya at that 80 time. years old kasi siya nung nawala po. May kamag-anak na dumalaw. Kasi gano'n naman tayo, di ba? Alam mo, mawawala na sila. At peace naman. Yes. So, binibisita mo just to say your goodbyes. Tapos sabi niya, winter to. At this time, May, in Europe, maginaw pa. Opo. Sinabihan niya ang kanyang kamag-anak. So, Mayo siya namatay. So, earlier, Feb, yun yung dead of winter eh. Yes po. Pagdala mo kong rosas at syoking garden ko. Yung bahay niya. Before, nung may asawa. Di etong kamag-anak, magdeliryo na yata ini. Malapit na pinata. Kasi, no kumanikwang rosas. Keng oras sa ini. Magielo. Pero sige, just so masunod siya, pumunta. At nandun nga, nasa garden, ang isang, kundi ako nagkakamali, purple rose. Diba? So, kinuha niya yun. Kinuha niya, dinala niya, binalik sa kanya. And then, di nung Mayo, May 22nd, namatay siya. Yung kung gaano ka bantot, kung gaano ka baho, yung naaamoy mo, pag dumadaan ka sa room cell, yung tawag sa mga rooms nila, yung mga cells, ganun naman kabanglo, Miss Doors. Mabanglong amoy roses. Yung bago siya nawala. Nung mamamatay na, namatay na siya. Namatay na siya. Diba? Yun yung talagang kwento. no? Medyo natagalan nga lang bago siya na canonize. No? Matagal. Kasi hindi masyado pang uso nun, no? Hindi kagaya ngayon, ang bilis ng action pagdating sa... namatay siya 1457. Yes. Na-canonize siya 1900. Pero take note, ito yung lagi kong sinasabi, paulit-ulit. Yung canonization niya 1900. Doon siya matatawag na santa. Yes. Pero dito pa lang sa Pilipinas, iba pa sa Europa, 1726. Yung parokya namin, Santa Rita na ang pangalan. Oo nga naman. Oo.
See? Milagro. Hindi pa siya digmaan. Para Mother Teresa. Mm. Yung buhay pa siya, na yung tinatawag na siyang living saint. Yes. Anyway, miracle worker na yung tawag. Kasi marami pa siyang ginawa. Nagkasundo yung mga na mag-aaway, etc. etc. Anyway, umabot na naman tayo sa oras ng pagwawakas. Etong aking partner din, Oo. si Miss Kay, andun daw. Ang ganda daw ng misa. Makakakilabot po yung Dakaltawa na, of course. Agyang Nanong Aldo, basta't fiesta, weekday man o weekend, basta Fiesta Santa Rita, then daratang ka rin. Pulo-pulutong. At hello daw kay Tita Doris. Ay, hello din Dun pa daw. kay. Yes. Hindi naman talaga yan makakabalik dito sa dami ng tao. Anyway, hariyan tayo po kay katamong episode ay ni King Panalangin. King lagyo ning ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po yung oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig kalub mong pamikatago na may sabi-sabi, may papagkwento at may ragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kay kaming akakwentuan, at syukaring karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngeni. Para tila sanang maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ing pamikakatawan at kaladwa, at layon, ilaot mo laking nanumang kapahamakan, nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karelang kekang lugod at lunus. Ya pagmingan kay kaiti, king lagyo ng Heso Kristong kay kaming ginu, magari kaya bemot ning banalay espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong tanghalian. Happy Fiesta po sa Santa Rita. God bless us all. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ning Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM. Ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening Aldo ngayon. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Pangalan niyang angking simningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya